Alam niyo ho ba, napapaligiran ho ako ng mga Iglesia ni Cristo. Pero ang tanong, kayo ho ba with the INC pa rin ho? Yes, boy. Actually, handog ako eh. Talaga? So, alam mo kung ano yung handog dito. Handog, oo. Yeah. Pero hindi ho ba, popular notion is that you are not allowed to get into politics. Yes, that's the general rule. Hindi mabuti na yung vice president mo, kalaban mo pa. Kagaya ng mga nangyari. Sa atin mismo, napakarami na. Itong nangyayari ngayon is a very classic example where our leaders took the different direction. If you were president, hypothetical po ito, if you were president of this country right now, pagdating dito sa kontrobersiya na may kinalaman sa flood control, corruption sa DPWH, ano po ang gagawin niyo? Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Rekta na kaagad tayo mga kababayan. Maganda po itong mapapanood nyo sa pagkakataong ito sapagkat ito ay tungkol doon sa interview ni Boy Abonda kay Senator Rodante Marcoleta mga kababayan. Ang pamagat ng kanyang programa ay The Interviewer. Ayan. Ang magaganda po yung mga topic na kanilang pinag-usapan dito mga kababayan. Sa bungad pa lang mga kababayan tungkol sa pagiging kaanib ni Senator Marcoleta sa loob ng Iglesia ni Cristo. Si Boy Abunda pala, nung napanood ko ito mga kababayan, para meron kayong aabangan. Siya pala ay napapalibutan ng mga INC. Anong ibig sabihin napapalibutan? Mga staff niya, mga kababayan, mga mahal po naming mga kapatid, ay pawang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Si Boy Abunda. Oo. Dito, napag-usapan, napakaraming mga topic na exciting topic, mga napapanahong mga topics na pinag-usapan dito katulad ng flood control, Zaldico, yung pagdinig dyan sa Kamara, yung impeachment kay BP Sara, kay Martin Romualdez. May maganda pang ang tanong si Boy Abunda Anong gagawin mo? Kung ikaw ang presidente ng Pilipinas. Yung mga ganun tanong ba? Kaya ito, mga kababayan, ishare nyo po ito para nang sa ganun malaman ng mga kababayan natin yung mga bagay-bagay tungkol dito sa nangyayari sa ating bansa at kung ano yung talagang side. Kung ano yung paninindigan ni Senator Rodante Marcoleta. Hindi na natin patatagalin yan mga kababayan. Pero bago natin panoorin ito, kung kayo po ay bago pa lang sa ating munting channel, munting programa, paki-like naman at paki-share, paki-subscribe at meron din tayong notification bell dyan. Pakipindot nyo na rin para updated po kayo sa mga videos na i-upload natin sa mga susunod na mga pagkakataon. Bueno, eto panoorin natin ang sabay-sabay ang video ito. Senator Rodante Marcoleta, maraming salamat and welcome to The Interviewer. Ako ang papasalamat sa iyo, boy, kasi gustong-gusto nga rin kitang makilala ng personal. Isang karangalan na maimbita mo ako sa gabi ito. Alam niyo ho ba, napapaligiran ho ako ng mga Iglesia ni Cristo? Dito sa lugar. Hindi, sa aking Ang staff. sarili mong staff. Kaya alam ko ang handog, alam ko ho ang tiwalag, yung lingwahe ika nga. Pero ang tanong, kayo ho ba with the INC pa rin ho? Yes, boy. Actually, handog ako Talaga? So, alam mo kung ano yung handog dito. Handog, oo. Yeah. Pero hindi ho ba, popular notion is that you are not allowed to get into politics. Yes, that's the general rule. Kaya lang, siyempre, sa paggalang namin sa tagapamahalang pangkalahatan, siyempre kung ano yung kanyang magiging desisyon, halimbawa, katulad ko, pinayagan niya ako, that cannot be questioned. Alright. So ako naman, isang hindi lang pribilehyo kung hindi isang masasabi kong natatanging pagpapasalamat at
pinagtiwalaan ako ng gano'n. Kasi sa kasaysayan ng INC, wala silang pinayagan na tumakbo sa politika. Merong nagpilit. Pero sabi mo nga, alam mo naman yung salitang tiwalag. Mga natiwalag sila. Nakakalungkot yun kasi kapag pinilit mo, ayun ay paglabag sa mga tuntunin. Kailangan igalang mo. Absolute kasi ang paggalang sa tagapamahala ng iglesia. Ano ang inyong paboritong Fernando Poe Jr. line sa pelikula? O yung unang pumapasok sa iyong isipan na linyang binitawan ni FPJ? Kasi kung i-associate mo kay halimbawa sa isang pelikula na kasama niya si Eddie Garcia, puno ng salop, hirap. Mga ganun niya, di ba? Kailangan ka ng kalusin. Yung mga ganyan niya. Ano po yung pangalawang linya? Kailangan ka ng kalusin. So kung minsan alam mo, pati boses niya nagagaya ko. Alam mo bang grade 5 pa lang ako? Grade 5. Sa hirap ng buhay namin, boy. Para lang makapasok ako doon sa pinakamalapit na sinehan. Dalawa lang ang sinehan sa amin Freddy's Theater, Jojo Theater. Mas malapit sa amin yung Freddy's. Nagkataon, yung tinatawag doon makanista, yung operator, pinsang buo ng tatay ko. Kapag ikaw ang nagdala ng baon, boy, dire-diretso ka Libre kang makakapasok. makakapasok ka. Doon ka pa sa balcony. At doon nakakapanood ka ng mga pelikula ni FPJ. Yes, boy. Anong kanta naman ni Tony Bennett ang kinakanta mo kay Mrs.? At pakisample po. I left my heart in San Francisco. Napakaganda. Hindi ko kayang anuhin yun Hindi ko kayang... Tutulungan kita kahit isang linya lang. Napakagaling naman ng unang-una. Magaling ang boses. I left my heart. Yung ganyan, In San Francisco. Ang ganyan. Napakaganda. Ano ang inyong pipiliin? Netflix o YouTube? Netflix. Bakit po? Ayaw ko yung series kasi masyadong matagal yun Pero nung mapanood ko yung Designated Survivor, matagal yun, boy. Napakaganda. Senator, what makes you smile? Siyempre, katulad mo ngayon. I feel at ease. I feel very, very confident. At saka ngayon lang kita nakita ng personal. Baka hindi ka maniwala na dahil siguro sa dami ng shows mo at saka yung mga taong naiimbita mo, sabi ko isang araw naman sana maimbita ako ni Boy. Maraming salamat po. But what makes you cry? Pag nakikita ko yung karamihan, lalo na yung mga taong marginalized, kasi dyan ako galing, Boy. I was born in a poor farm in Paniki, Tarlac. Yung lupa, hindi sa amin yun So, ang tatay ko is a farmer. So, sa hatian pa lang, sa murang isip ko, Boy, sabi ko, Tay, bakit wala na akong nakita sa pinagtrabaho natin? Halimbawa, kasi annual yung harvest. Bakit palaging sayad? Kasi ang termino nila, sayad. Pagka uno-uno, parang break-even. Kung minsan naman po, ang ganda ng tubo natin. Ganun kahirap ang kalagayan ng isang mahirap. So, dahil nanggaling ako doon, alam ko kung ano yung kanilang sentimento. Ano ang pinakamalaking misconception ng mga taong hindi dumaan sa hirap tungkol sa may hirap? Ang buong akala nila, yung mahirap ay magiging masaya lang kapag naaabutan mo ng ayuda. Hindi nila alam, ang mahirap, gusto rin nila na makapag-graduate doon. Hindi dahil sa binibigyan mo. Ayaw nila yun Ang mahirap, walang pinag-iba sa isang taong nakaririwasa. Meron din isang karangalan. Gusto niya, iwanan niya ang kanyang pamilya sa isang kalagayan na hindi ganun. Yung mag-iiba. Kasi nangyari sa akin yun, Boy. Sa hirap namin, sabi ko, paano kami mag-graduate dito? Naisip ko yung pag-aaral. Kaya doon ako nagsikap. Gusto ko ganun din ang mangyari sa mga kapwa ko mahirap. Ayun ang aking pinanggalingan. Parang akala nila yung mahirap, ganun na lang yung kanilang kapalaran. Hindi Tama. Bigyan mo sila ng pagkakataon, makagraduate doon. Alam nila, gusto nila. Ayaw nilang manatiling mahirap. Boy, nakita ko na yung pagbabago Unti-unti, pero importante na makita mo na magkakaroon ng pagbabago mula doon sa mentalidad na yun.
Kasi nung nangangampanya ako, ang pinilit kong subject matter ay huwag niyong ipagpapalit yung boto ninyo sa konting subsidy na matatanggap niyo. Kung gusto niyo, tanggapin niyo dahil pera niyo yon. Pero ang tingnan niyo, pagkatapos niyong tanggapin yan, ay yung magiging kalagayan ng ating bansa. Yung bang iboboto niyo ay isang taong gagawa ng paraan para maiba naman ang inyong kalagayan. Hindi niyo ho binatawan ang mensahe na yan. Hindi ko binitawan yon. Hanggang sa mga malalaking rally, yun pa rin ang aking subject matter. Kasi ang nakakapikon ho doon ay ginamit talaga ho yung subsidiya, ika nga, na tool para sa kampanya, na para bagang pag-aari ho yun ng ilang mga kandidato. Sinira ko yun, boy, sa pamagitan ng isang paghahalimbawa at isang paraan para mapalitan natin. Ang sabi ko, ang mga ayudang ibinibigay sa inyo ng pamahalaan, kung inyong susumahin yan, aabot yan ng 300 million o higit pa. Pero ang tinatarget na bilang ng mga mahihirap ay hindi napupunta sa kanila. Una, nakukurap din yan eh. Kunyari yung AX 3,000 pesos yon. Pero pangkaraniwan 1,000 pesos, kumisan 500 na umaabot sa inyo. Ngunit, hindi lahat nabibigyan. Ang target, sabi ko, na population yan ay yung 5 milyong mahihirap na pamilya, which represents at least 25 to 27 million poor, marginalized Filipinos. Palitan natin ito ng isa ring intervention, ngunit diretso. Halimbawa ako, ang isang pamilya na nagkukonsumo ng 200 pesos kilowatt hours, pangkaraniwan, siguro ang presyo niya na is average na 2,500 pesos a month. Lahat yun, libre na yun. Ibig sabihin, sabi ko, matatarget mo yung bilang ng taong dapat targetin. Walang corruption dahil diretso sa inyo. Wala ka kung mag-e-epal na politiko na akala mo sa kanila galing yun. At makakatipid ang gobyerno kasi nakwenta ko na yan. 120 billion lang pesos ang puhunan ng gobyerno kung ikukumpara mo sa 300 billion na wala namang kinapupuntahan kundi sa corruption din. Alam kong napaniwala ko yung tao doon. Kayo lumabas pong number 6 Number sa 6. nakaraang eleksyon. Kung kayo po ay superhero, ano pong superpowers ang gusto niyo? Gusto ko yung aking power, yung talagang may pagka-magic. Kasi nagmamadali ako eh. Ayoko nang matagalan. Pagka sinabi kong ganun, gusto ko nangyari na. Sabi ko nga kung may pagpapalit ko lang yung kalagayan ko ngayon, gusto ko magicero ako, hindi senador. At yung minamagic ko, ay talaga nagkakatotoo. Kasi nga sa laki, sa dami ng problema ang kinasasangkutan at kinaharapan ng ating bayan ngayon, kailangan mong magmadali. Kailangan makapag-institute ka ng reforma sa lalong madaling panahon para pakinabangan ito ng tao. Anong una sa listahan na yun? Namamagicin niyo po. Kailangan po nating maipundar ang isang matatag na sistema para ang ating ekonomiya ay hindi kung saan-saan napupunta. Yung structure, boy, yung institutions natin kinakailangan maging malakas. Paano mo gagawin yun? Kung minsan nga nagtatanong ko sa mga kaibigan ko, kunwari, boy, ikaw ang presidente sa 2028 at kinakausap mo ako. Kunyari lang naman to, boy, sa ating dalawa lang naman ito. Wala naman nakikinig sa atin ngayon. Tayo lang, kwentuhan lang. Okay. Sabi mo sa akin, Sendante, tatakbo akong president sa 2028. Gusto ko sana, ikaw ang aking vice president. Alam mo, boy, tatanong ko sa'yo, boy, sige, alam ko mananalo kang presidente. What can we achieve in 6 years? Yun ang problema ko. Yun ang problema ko. Given the problems, the magnitude, the enormous problems that we have, that the country is facing today, what can we achieve in 6 years? Yun ang i-focus dapat ng susunod na Pangulo. Okay, I mean, susugan natin ang katanungan na yun. What can a president achieve in 6 years? I'm trying to say, kailangan seryosohin natin ano bang gagawin natin na importante because you have only 6 years. Dahil nagmamadali ka nga. Sabi mo, Nagmamadali napaka-immediate ng mga problema. The problems are immediate. Parang ang bansa natin nakaratay na sa malalang kalagayan. Kapag hindi ka nag-institute ng paggagamot dito, mamamatay ito. Oh. Emergency. Okay.
What's wrong with us? What's wrong with our culture of Philippine leadership? Nakapokus tayo sa personalidad, boy. Hindi tayo nakapokus sa mga institutions natin. We need to strengthen our institutions. Para sa ganon, kahit sinong maging presidente, yung sistema, yung direksyon, tuloy-tuloy. So paano natin gagawin yun? Senator, hindi nga sa level ng presidente cabinet secretary, regional director, ito nagawa ito ng dati, ayoko ipagpatuloy dahil hindi akin. So that continuity that you're talking about and many leaders around the world would adhere to, ay nawawala yan dito sa Pilipinas. Kaya kailangan, boy, ikaw magiging presidente, yung vice president mo, mag-usap kayong mabuti. Bago pa kayo pumalaot sa venture ng politika, ito mataas na venture na ito, president and vice president, kailangan pag-usapan nyo na kaagad. Kaya mabuti, nagkakaintindihan yung dalawa eh. Would you go for that concept, of the American concept of the president and the vice president running as almost one? As opposed to the way we do it here, na pwede kang manalong presidente, ang nananalo ay ibang vice president na galing sa ibang partido. Maganda yun. Kasi diyan ay natutukoy na yung vice president mo, kakampi mo talaga. At siyempre kailangan mong kakampi ang vice president because sa yung successor mo kung sakasakali. Hindi mabuti na yung vice president mo, kalaban mo pa. Kagaya ng mga nangyari. Sa atin mismo, napakarami na. Itong nangyayari ngayon is a very classic example where our leaders took the different direction. At malaking epekto nito sa bayan. Ano po ang pinakamalaking misconception tungkol sa inyo? Stricto daw ako. Yung matapang ako. Boy, stricto ako kapag mali ang nakikita ko. Lalo ngayon sa Senado. Kaya akala mo yung parang nakikipag-away ako palagi. Ayoko makipag-away mo. Lalo na kung tama ang pinag-uusap. Gusto ko nga mangyari magsama-sama tayo. Sino ba ang utak? Sino bang may kagagawan ng paglimas ng kabangbayan? Nung ako ang Blue Ribbon Committee, gusto kong kaagad makuha natin, matukoy, mailantad, maging mapanagot natin lahat ang may kagagawan nito sapagkat pera ng bayan ito. Nung kunin sa akin, ang buong akala ko dahil ang nagsabing kukunin niya, mas magaling siya sa akin, natuwa naman ako. Siyempre, pareho ang direksyon natin eh. Mas lalong maganda kung mas magaling ka sa akin. Dahil ang tinutungo ko ito, ngayon mas magaling ka, baka mas madali ang ating gagawin. Ang nangyari kabaligtaran. Kaya, ang ginagawa ko ngayon, nagpapaalala ako, lumilitaw ako ngayon na parang ako yung nakikipag-away. Hindi boy. Ako issue for issue. Walang ad hominems. Madalas kong naririnig sa iyo in many different words. Nag-iimbestiga tayo, you were chair of the Blue Ribbon Committee, nangyari ang mga nangyari. Pero doon po sa una niyong latag, sino ba talaga ang mastermind ng pandarambong na naganap at patuloy siguro na nagaganap? May kasagutan ho yan. Sino ba talaga ang mastermind dito? Doon nilinya namin kung sino dapat ang managot. Base na rin doon sa nakalap naming ebidensya, testimonial and otherwise, na nanggaling sa aming mga resource persons. So natukoy mula sa kanilang paglalahad ng kanilang individual short statements na siyempre, sangkot lahat eh. It's a conspiracy. Merong galing sa executive department sa magitan ng DBM, yung DPWH, executive yun. Sa panig naman ng House at saka ng Senate, nandun yung paglatag ng budget. Pero nagsimula yung budget sa NEP. Ang NEP nanggaling sa executive. Kapag sinala mo ito, malinaw na merong conspiracy. Hindi naman po pwede na nailatag ng isang tao lang kahit na ikaw ang chairman naman ng Appropriations Committee, meron ka rin namang boss eh. Hindi totoo yung sinasabi nila na, ako nga yung pinakamataas dito, but I do not control the 80 committees of the House of Representatives. I can only supervise, but I do not control. Hindi ako naniniwala doon, boy. Kasi nagtagal ako sa House eh. I spent 18 years in the House of Representatives. Alam ko ang palakad nito. Hindi ka ma-appoint na chairman ng kahit anong committee, much less or much more, the Appropriations Committee, kung walang basbas ang leadership.
kung walang basbas, specifically ang presidente ba o ang Speaker of the House? Manggaling muna sa Speaker of the So House. in this case, hindi pwede maging chairman si Zaldico ng APRO kung walang basbas si Congressman Martin Romualdez. Yes, boy. Okay. Talagang manggagaling sa kanya. Even the Vice Chairman. Are you in effect saying that Martin Romualdez is the mastermind, alleged mastermind of this whole mess? Isa siya sa maaring ma-pinpoint. And this is high time for Senator Ping Lacson to call him Okay. in the hearing. Right. And obviously, doon sa kanyang statement, now we're talking about the statement of former Speaker Romualdez, na para bagang for the first time, nakita ng marami sa bayan na may cracks ang relasyon niya with his own cousin, the president of this country, Ferdinand Bongbong Romualdez Marcos. Tama ho ba ang reading namin? Okay? Tama naman yun kung pagbabasihan yung revelations ni Saldico na meron siyang sinasabi, allegedly, na merong 100 billion per year na ini-insert sa budget. Ngayon, palagay ko yung statement ni former Speaker Martin Romualdez ay na-trigger nung sinasabing na-aresto na si Saldico. Please explain that to us. Paano siya na-trigger with that arrest of Zaldi in the Czech Republic? Eh kung talagang na-aresto siya talaga, no? Sa akin kasi may pagdududa ko. Si Saldico, nagkaroon na siya ng previous revelations installments. At ang dami niya, he spilled the beans already. Ayaw nga siyang tawagin ni Senator Lacson sa Blue Ribbon Committee for the simple reason that he respects the interparliamentary courtesy. Sabi ko nga doon sa isang sagutan namin, nilibas na ang bansa natin. You're still respecting interparliamentary courtesy? Saan ka naman nakakita ka kung gano'n? Kasi ayaw nila talagang magsalita si Saldi. Sabi ko, pwede mo nang gawin yon. Kasi kung hindi ka in-advise ng legal staff mo, ako magsasabi sa'yo, Saldico can secure his own sworn statement in any country in Europe. I-apostille niya lang yun eh. And the Apostille Convention is already recognized by the Philippine Supreme Court. At inadapt na nga ito sa isang requirements natin. Sabi ko, pagka na-apostille yung kanyang sworn statement, pwede mo siyang paharapin sa committee kahit na by Zoom. Bakit hindi mo gawin? Eh, isang potential na witness siya. At dito, nagsabi siyang napakarami, dinadala yung mga mali-malitang pera sa bahay mo, sa ganito. Eh, kailangan nating ipagharapin talaga. Bakit tayo nilang gawin ito? Ito yung punto rito. Ngayon, kapag kung nahuli talaga, magkakaalaman dito. So, kaya siya gumawa ng statement sa aking palagay. Sige, nasa sa inyo. O dilaglagan na tayong lahat. Parang gano'n ang ibig niya sabihin. I cannot be the fall guy. Ibig niya sabihin, merong mas mataas sa kanya. Okay. Napakinggan namin yung statement, pero sususukan ko lamang yung statement ni Congressman Zaldico, accusing the President of the Republic as head, actually, nung nauna niyang mga statements na lalo na yung 100 billion, inutusan niya si Budget DBM Secretary. Pagdating, siya ang tumawag pala sa kanya, kung tama ang aking pagkaalala. At sinabi niya, hindi kaya ito, i-insert ang 100 billion, kailangan hatiin, ang 50 billion dito, ang 50 billion. Tama ho ba ang aking pagkaalala? Yan ang sinasabi ni Saldico. Yan ang Tama sinasabi ka, ni tama Zaldico. ka. Oo, di ba? Dumikit yan sa ating isipan dahil doon siya nagpapaliwanag na ako'y nasa baba lamang. Hindi ako nasa taas. May nagdidikta pa sa akin. Tama naman yun. Dahil kahit na ikaw ang chairman ng Appropriations Committee, hindi ka makakagalaw sa sarili mo. Hindi ganun ang system sa House of Representatives. In effect, that was what Martin Romualdez also was trying to say, na medyo may collegial decision or hindi lang sila isa. Well, you use the word conspiracy theory, alleged, no? Oo. Kasi nga, hindi po pwedeng walang say si Martin Romualdez. Hindi pwedeng mangyari na si Saldi lang ang magdedesisyon sa sarili niya. Kailangan palagi niyang kinukonsulta ang speaker. At hindi ako maniniwala at walang maniniwala
nawala siyang approval sa lahat ng gagawin ng Appropriations Committee. Doon sa statement ni former Speaker Martin Romualdez, yun ang unang lumabas. Ang unang lumabas, parang may problema na kayo ng Malacanang, parang may problema na kayo ng pinsan mo. Dahil nga doon sa kanyang reference to the executive's participation in the budget process. Pangalawa, nagpangalan na from Chis Escudero to Zaldico, Toby Chanco, pinangalanan niya. At para bagang ang sinasabi niya, I'm not gonna keep quiet anymore. Ano ang reaction ni Hu doon? Kasi nga, ang tingin ko, kung talagang lalabas na si Saldico, Saldico will completely spill the beans. Hindi ko alam paano nila i-manage yun. Kasi sinasabi niya, 100 billion, allegedly, ang napupunta sa, ang nire-request ng Office of the President every year. O, magsimula na lang tayo ng 2023 hanggang 2025. Sabi niya, maging 2026, meron pa rin eh. So, paano sasagutin yun halimbawa? Ngayon, si Saldico ba magta-turn around 360 degrees? I don't think so. Kasi, ni-reveal niya na to earlier. Pero, Sen, what is your take that the announcement that Zaldi had been arrested, kung na-arrest man, no, was the president? Yung sinabi niya na... As si presidente ang nagsabi na nahuli. Kasi ganito, boy, ako, padadaanin ko sa nalalaman ko. Under the Geneva Convention kasi, boy, any Filipino arrested in a foreign country, matitrigger yung tinatawag na consular notification process. That process will reveal as much detail as possible, like the complete identity of the arrested person, circumstances of his arrest or detention, yung kanyang documentation, the agency or the office, the court, or the prison, the police station, even detention facility where he is being held, and the future steps na gagawin ng state na may hawak sa kanya. This process was reiterated in many cases of the International Court of Justice. So, kung hindi nanggaling yung information from a notification process, parang hindi totoo. Kasi, kung talaga nanggaling sa isang consular notification process, the government must have published a summary of that. Okay. Hindi mo na kailangang pumunta sa Czech Republic na sinasabi nila na kailangan puntahan doon. Why would you do that? Why would you waste the people's money in doing that? You can check with the Czech Republic Embassy here in Manila. Malalaman natin kaagad eh. Pero boy, ba't sila nagpipilit pumunta sa Czech Republic at this point in time? Spring ngayon eh. Masyado bang maaga yung statement na ginawa ni former Speaker Romualdez? Tingin ko, na-trigger nga doon eh. Kasi kung nahuli nga, ipin-repair niya na yung senaryo kung anong mangyayari. Pero, ang nakakapagtaka, even before this incident, ang mga statements lahat ng mga taong inakusahan ng involvement dito sa napakalaking ninakaw sa bayan, lahat sila inosente. Yun naman talaga ang natural reaction, boy. Pero paano mo papaniniwalaan naman ang buong Pilipinas? Kasi nga yung sistema eh. Manggagaling sa budget, manggagaling sa Office of the President, ilalatag mo yung insertion, pagkatapos may unawaan na sila sa mga allocables. May BICAM, may small committee. May small committee, may BICAM, may ganyan, balik-balik ng ganyan. Huwag mong sabihin, ikaw ang Speaker of the House. Ano ka, bystander? Naghihintay ka lang kung ano nangyari. I don't think so. People will not believe that. Ano ho ba ang gusto nyo? Action o drama? Action. Sa labas ba ng mga hearings, kayo ba'y nag-uusap bilang mga tao ni Senator Lacson? Are you friends? Or do you try to be friends? Hindi eh. Kasi nung pumasok ako, kaming majority boy eh. Hindi ko alam kung umabot kami ng 1 month. Bigla kaming napalitan. Palagay ko hindi na kami magkakaintindihan. Kasi yung ginawa niya sa akin na gumawa siya ng isang splice video para doon ay i-twist niya ang aking statement para palabasin niya na I am trying to give up a certain part of our territory. I did not say that. I will never say that. Ginawa niya yun. Sa tingin ko,
walang isang mabuting tao ang gagawa ng ganun. Pag-usapan nga natin yun. Yung WPS, yung coordinates. Marami kami natututunan pag napapakinggan namin kayo nag-uusap-usap. Ano ho ba talaga ang iyong pinaninindigan dito? Ako pinaninindigan ko lang, boy, yung pinaninindigan din nila na dapat meron tayong West Philippine Sea because we are entitled to all this. Nung mapakita na natin, signatory na tayo ng UNCLOS. Alam mo kung ano lang yung pinag-iba namin, boy? Hindi ko nga maintindihan bakit hindi nila makuha yung gusto ko sabihin. Okay, sinasabi natin, meron tayong West Philippine Sea. Bakit hindi natin ma-drawing, boy? Kasi meron tayong batas, Administrative Order Number 29, inutusan ng NAMRIA at saka yung DFA to produce and publish Philippine maps enclosing the West Philippine Sea and then make a deposit to the office of the UN Secretary General and notify international organizations like IHO. This is International Hydrographic Organization. It's about the standard geographical names. So, ang ibig sabihin nun, boy, these are steps para ma-drawing natin ang West Philippine Sea. So bottom line, Sen. Dante, what is it that you want to happen? I mean, in view of all these things that are happening. Pagsikapan natin, kahit na mahirap, kahit na ngayon na iniisip na rin maring imposible, gawan natin ang paraan na ma-drawing natin ang West Philippine Sea. Okay. Kung halimbawa, sasabihin ng halimbawa ng tribunal, hindi ninyo may encroach yung international sea, yung high seas. Kasi you will violate Article 89 of the UNCLOS. Sasabihin ko lang, kasi magtulong-tulong na tayo. Baka makatulong ako sa konting bahaging nalalaman ko. Sasabihin ko lang sa kanila, boy, bakit ang UK and Mauritius in determining the extent of the archipelagic area of Chagos Archipelago, kinuha nila pati yung Diego Garcia. So they were able to appropriate part of the high seas. Kung paano nila ginawa, kopyahin natin. Magtanong tayo sa kanila, paturo tayo sa kanila because no one objected. Gawin natin ang lahat. Pagtulong-tulungan. Ang problema, hindi nila dinidiscuss ito, boy. Bakit? Na-repeal na ba yung Administrative Order 29? Hindi ba? Yun ang objective ko. To draw, to delimit the West Philippine Sea for the international community to recognize it so that it will strengthen further our position over it. It is not pro-China. Kung kayo po yung may pangatlong mata, saan nyo po ilalagay at bakit? Gusto ko ng maraming mata siguro, hindi lang tatlo. Hindi lang tatlo. Kasi napakalaki ng problema talaga. Gusto kong matukoy talaga kung sino yung nagnakaw na ito. Alam ko na meron akong idea. Ngunit kinakailangan natin kasi sundan ang proseso ng batas Pero Sen. Dante, who are you when no one is watching? Dante Marcoleta is a very simple guy. Approachable. Lalong-lalo na kung yung problema mo ay problemang dating alam niya na problema. Yung pang mahirap talaga. Yung alam niyang walang tutulong sa kanila. In simple words, what are you really fighting for? For the country. May pag-asa pa ba? Meron, boy. Meron. Magtulong-tulong lang. Sa isang nagdududa dahil sa garapal na pandarambong sa kabanang bayan, to people who doubt that there is hope dito sa ating bayan, what do you have to say? Sasabihin ko lang sa kanila, hindi ko kayo masisisi dahil nga sa laki ng problemang idinulot ng nakawan na ito. Ngunit sana magtiwala pa rin kayo na may mga tao pa rin makakagawa nito. Maghintay lang kayo. At tayo naman ay resilient na mga tao, mga Pilipino. At alam ko, lahat ng tao ay may puso na itaguyod natin, ipagtanggol natin ang ating bansa. Sapagkat wala naman tayong ibang pupuntahan. Ang mga anak natin, mga henerasyon na susunod sa atin, ito rin ang mamanahin nila. Sana kung mawala na tayo sa daigdig na ito, maisip man lang nilang balikan ang isang Boy Abunda halimbawa. Isang araw nakausap niya yung isang senador na nagsisikap na gawin ang lahat. Nag-iisa lang kasi siya kung minsan Ngunit hindi siya natatakot. At na-inspire siya sa isang Boy Abunda. If you were president, hypothetical po ito, if you were president of this country right now,
Pagdating dito sa kontrobersiya na may kinalaman sa flood control, corruption sa DPWH, ano po ang gagawin niyo? Kung akong presidente, hindi ko muna sasabihin, baka mamaya makapaganda sila. Kizaldi ko. Kailangan siyang magsalita talaga. Alam ko marami siyang sasabihin. Alam ko magagamit siya talaga. Sabihin mo na kako. Sapagkat kilala naman kita talaga. Hindi ka naman ganyan, alam ko. Kasi nung magsimula ka, nakita na kita eh. Mababa ang loob mo. Hindi ka mayabang. Nakikita ko na pwede kang makausap ng matino. If you were president of this country, after the statement of former Speaker Romualdez, anong sasabihin mo sa kanya? Presidente ako, baka hindi na siya nakapagsalita eh. Anong sasabihin mo sa Kongreso tungkol sa impeachment kay Vice President Sara Duterte? Meron pa bang ganun? Kasi presidente na ako, di ba? Halimbawa lamang, you know, the president has the numbers. President has friends in both houses. Halimbawa, president ako, pero... What would you tell your allies in private about the impeachment? Na yung proseso lang. Kailangan, kung ano yung proseso, yun lamang. Huwag niyo sosobrahin ang proseso para maging katanggap-tanggap. Kasi, kung ang ginagawa ninyo, ilabas na sa proseso, nagsasayang tayo ng oras dito. Kasi, pupunta rin naman sa Senado yan eh. So, huwag niyo nang patagalin yan. Kung naging, halimbawa, meron ng, yung form and substance na established na eh, di ba? Tapos, meron ng declaration about that the complaint is alleges some grounds, di ba? Presidente ka ng Pilipinas, anong sasabihin mo kay Senator Marcoleta at Senator Lacson? Huwag na kayo mag-usap. Hindi kayo talaga magkakasundo. Anong sagot ni Senator Marcoleta sa presidente? At anong sagot ni Senator Lacson? Agree ba? Yung sagot lang ni Marcoleta, sasabihin ko, salamat po, Mr. President, at natukoy nyo. Palagay mo si Senator Lacson hindi sasagot. Maganda nga, hindi na siya sumagot, di ba? Senator Marcoleta, ang ingay, ang daming nagaganap, hindi lamang sa ating bansa, nariyan ang gyera sa Iran, pagbukas at pagsara ng Strait of Hormuz at even I think the Singapore and Malacca Strait now ay kasama na sa pinag-uusapan, yung Strait sa Yemen at marami pang iba na apektado ang buhay ng Pilipinas. Ano po ang inyong dasal para sa ating bayan? Mahinto na ito. Kasi ang talaga napaparusahan, yung mga marginalized, yung mahirap, hindi naman napaparusahan yung nakaririwasa sa buhay. Ang palaging nakakaramdam ng hapdi ng hampas na dulot ng problemang ito, yung maliliit na tao. Kaya sabi ko nga nung nag-uusap kami sa hearing, bakit ang inuumpisahan natin kung ano yung gagawin na natin ng mga subsidy, ang mga preparations and contingencies sa iba't ibang sektor, ang mananakay, yung sumasakay, yung tsuper, yung konduktor, lahat. Bakit yung aking mga isinamit na independent data ayaw yung puntahan? Palagi yung sinasabi yung problema, nakaakibat doon sa Strait of Hormuz. Hindi naman ang pinag-uusapan, pati yung Suez Canal at yung Malacca Strait is completely shut down. Hindi totoo yun. Kalimutan muna natin itong dalawang pinag-uusapan natin. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, our data coming from the tanks of two biggest refineries in the world. I'm talking about the Rotterdam Refinery and the Petronas Refinery in Malaysia. May mga tangkid sila doon, boy. And then, dahil meron akong informant sa Singapore, who is an Australian, sinabmit niya sa akin yung procedure kung paano tayo makukuha kaagad-agad ng stock sa Singapore. Ito yung tinatawag niya na tank-to-vessel procedure. Na nagsimula nga noong March 17, ang presyo, kahit na isama mo na yung local add-ons natin, nasa 40 pesos pa lang March 17, per liter ng diesel. Hanggang noong March 25, ang pinakamataas ay 50 pesos per liter. Kasi 580 metric tons US dollar. So sabi kong ganun, ba't natin pinag-uusapan ng Strait of Hormuz? Ba't natin pinag-uusapan, for example, ang Suez Canal? Ang Singapore nandito Alam mo ba, boy, ang disappointing part there, nakaharap ako sa mga oil companies. They cannot even dispute. You have to dispute, sabi ko, my data, if you can. I will not hesitate to apologize kung mali ako. But you have to prove me wrong.
Paano nyo ka ako ma-justify that after 2 weeks, bigla na lamang sumipa from 55 to 125 or a difference of 70 pesos? DOE cannot even speak. I wanted to tell them, boy, I will help you explain this to the people. Gipit na gipit ang tao, nagsisikip pa yung dibdib. Maibsan lamang yung sikip na yung kung may paliwanag ninyo. If you cannot explain it to me now, then we cannot explain it to the people. Nakalipas pa yung about 20 days. The DOE was not even able to investigate and validate the accuracy of the independent data that I have submitted to them through the committee chairman. Eh sabi ko, paano gagawin natin? Talaga bang meron tayong crisis? Sabi ko. Pagkatapos unti-unti, binababa nila, boy. Pero ang pagbaba, boy, kagaya ng sinasabi ko, it's like the rockets and feathers irony. Oo. This is focusing the asymmetry in prices. Like kapag tumaas ang presyo, they shoot like rockets. But they fall like feathers when the prices drop. Ganun ang nangyayari sa atin. But the question is, do we have really a crisis? Eh nandito, hindi nyo binabalidate. Kasi baka binalidate nyo, totoo eh. Why don't you get 50 pesos lang sa Singapore? Sa mga kaso ngayon na pinagdadaanan, ibabalik ko lamang, may makukulong bang malalaking mga isda? Bakit naman hindi? Kung talagang gagawin lang natin ang tama. Yun naman ang dapat gawin eh. Sen Dante, mapangahas. 1 to 100. Can you rate the performance of the president of this country? 1 to 100. Ikaw naman po, kaya mo rin i-rate yun. It does not require a Rodante Marcoleta to rate him. Senator Dante, ikaw isang senador, you're a father, you're a son, you're a husband, you're a friend. But who are you first? I think I am a citizen who loves this country, foremost. If you were to write your epitaph, sige nga, subukan natin. I mean, Gusto 50 years, 100 years from now, people will look back. Yes. And you wrote that epitaph. How would that go? Rodante Marcoleta, isang taong maliit, ngunit pilinin niyang gumawa ng malaking bagay para sa kanyang bansa. Gano'n lang kasimple. Maraming salamat. Thank you, boy. So yun po mga kababayan, napanood po natin yung interview ni Boy Abonda kay Senator Rodante Marcoleta. Ang ganda ng mga topics mga kababayan ha. Napaka-interesting. Sabi nga ni Boy Abonda marami kaming natututunan kapag kayo ang nagsasalita. Ang tinutukoy po si Senator Rodante Marcoleta. Yan ay totoo mga kababayan. Tinan nyo pagka nagkakaroon ng sesyon sa Senado, kapag si Senator Rodante Marcoleta ang ini-interview kahit saan kahit saang impilan. Himpilan. Yan Kahit saang himpilan ng telebisyon, radyo, madaming nakikinig, madaming nanonood. Tingnan nyo yung views. Napakarami. Katulad nito ngayon. Kahit ito ay kinuha lang natin doon sa himpilan ni Manong Boy Abonda, alam kong maraming manonood po rito. Kasi nga, Senator Rodante Marcoleta yan Oo. Pagka nagsasalita po kasi si Senator Rodante Marcoleta, mga kababayan, yung mga sinasabi niya talaga namang kapani-paniwala lahat yan. Hindi naman nag-iimbento yan Yung mga sinasabi niya, bukal sa loob niya yan. Totoo yan. Siya na nga lang lumalaban sa korupsyon sa flood control Oo, kung nagustuhan ninyo ang video na, ulitin ko nga yun. Kung nagustuhan niyo po yung video na napanood niyo mga kababayan, pakishare niyo po ito para nang sa ganun ay mapanood din ng ating mga kababayan itong interview ito. Beno, ang inyong lingkod po, Just Vlog, bumabati po sa inyong lahat sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa abroad. Lagi naming sinasabi, ano man ang inyong ginagawa, nasa man po kayo, lagi po kayong mag-iingat.